Katanungan mula sa isa sa mga kapatid natin, sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, mayroon po akong ilang katanungan. Totoo po ba na sa araw ng paghukom ay paparusahan ang mga taong hindi marunong magbasa ng Quran? Paano naman po kaming hindi nagkaroon ng sapat na pagkakataon na makapag-aral ng Islam at abala sa pagtatrabaho para sa aming pamilya? Pinahihintulutan po ba na iwan muna ang pamilya upang mag-aral ng Islam o mas mainam na ipagpatuloy ang pagtatrabaho upang matustusan ang kanilang pangailangan habang nagsisikap matuto sa abot ng makakaya? Ano po ang tamang balanse sa pagitan ng paghahanap buhay at pag-aaral ng din? Jazakallahu khairan. Okay? MashaAllah. Sagutin natin mga kapatid. So, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sa iyo kapatid, no? Barakallahu fik. Naway dagdagan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman, kabuhayang halal at katatagan sa pananampalataya. Ang iyong tanong ay talagang napakahalaga, no? Sapagkat maraming Muslim ang nakararamdam ng pangamba dahil hindi sila nakapag-aral ng sapat ng Quran at ng relihiyon dahil sa mga tungkulin sa buhay. So, paparusahan ba ang hindi marunong magbasa ng Quran? At ano ang tamang balanse sa paghahanap buhay at pag-aaral ng din? So, ang maikling sagot sa katanungan na paparusahan ba ang hindi marunong magbasa ng Quran, hindi otomatikong paparusahan ng Allah ang isang tao dahil lamang hindi siya marunong magbasa ng Quran. Ang pananagutan ay nakabatay sa kung nagsikap ba siyang matuto, kung pinabayaan ba niya ang kanyang obligasyon, at kung ano ang kanyang kakayahan at kalagayan. Sinabi ng Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, suratul Baqarah. Hindi pinapasa ng Allah o hindi ang Allah hindi nagpapataw ng parusa o ng pananagutan sa isang tao maliban sa kanyang kakayahan. Ang taong nagsisikap ngunit nahihirapan, meron itong gantimpala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta fihi wa huwa alayhi syaqqun lahu ajran. Rawal Bukhari wa Muslim. Ang mahusay bumasa ng Quran ay makakasama ng mga anghel, ng mararangal na mga anghel. At ang bumabasa ng Quran na nauutal, nahihirapan, ay may dubling gantimpala. So, pansinin dito na hindi pinarusahan ang nahihirapan. Sa halip, binigyan pa siya ng dalawang gantimpala, mashallah. At dalawang gantimpala na yon, gantimpala sa pagbabasa at gantimpala sa pagsusumikap. So, sino ang may pananagutan? Ang dapat katakutan ay hindi ang pagiging mahina sa pagbabasa. Ang dapat katakutan ay ang sadyang pagtalikod sa Quran, ang kawalan ng interes na matuto, ang kapabayaan kahit may kakayahan at pagkakataon. Sinabi ng Allah, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, suratul Furqan. At sasabihin ng sugo, ang Propeta sallam, o aking Panginoon, tunay na ginawa ng aking mga tao, ng aking sambayanan, ng aking pamayanan na ang bagay na iniwan at pinabayaan ng Quran na ito. Subhanallah. So, paano kung abala sa pagtatrabaho para sa pamilya? Ang paghahanap buhay para sa pamilya ay hindi isang hadlang sa din, hindi isang hadlang sa pananampalataya. Sa katunayan, maaari itong maging isang uri ng ibada kapag tama ang layunin. Sinabi ng Propeta sallam, kafa bil mar'i ithman ay yudayya may yakut. Rawahu Abu Daud. Sapat ng kasalanan sa isang tao na pabayaan niya ang mga taong nasa kanyang pangalaga. So kaya ang pagpapakain, pagpapaaral, pagtustos sa pamilya ay isang malaking responsibilidad sa Islam. Maaari bang iwan ang pamilya upang mag-aral ng Islam? Ang sagot ay depende sa kalagayan. Kung wala nang magtataguyod sa pamilya, magugutom sila, mawawalan sila ng tirahan o pangailangan, hindi pinapahintulutan na pabayaan sila para lamang mag-aral. Dahil ang pag-aruga sa kanila ay isang agarang obligasyon o fardu ain. Ngunit kung may sapat na mag-aalaga sa pamilya, hindi mapapabayaan ang kanilang karapatan at may kakayahan maglaan ng panahon sa pag-aaral, pinahihintulutan at kapuri-puri naman ang pag-aaral ng Islam. So ang tamang balanse, kapatid, no? Hindi hinihingi ng Islam na maging full-time student ang bawat Muslim. Ngunit hinihingi ng Islam na matutunan ng bawat Muslim ang mga kaalamang kailangan niya sa kanyang buhay. Halimbawa, obligadong malaman yung tamang wudu, tamang sala, tamang pag-aayuno, mga pangunahing usapin ng akida,
mga batas na may kinalaman sa kanyang trabaho at kabuhayan. Ito ang tinatawag ng mga ulama na fardul ain min al-ilm, individual na obligadong kaalaman. Okay? Sinabi ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yajibu 'ala al-muslimi ay yata'allama ma yuqimu bihi dinah. Obligado sa isang Muslim na matutunan ang mga kaalamang magtatama sa kanyang relihiyon. Okay? So bilang practical na payo sa iyo kapatid, kung ikaw ay isang OFW, isang empleyado, magsasaka, driver o manggagawa, laborer, hindi kailangan pumili sa pagitan ng pamilya o din. Sa halip, magtrabaho para sa pamilya, maglaan kahit 15 to 30 minutes araw-araw para sa Quran, dumalo sa mga aralin tuwing may kapagkakataon, makinig sa mga pagkakatiwalaang durus habang nasa biyahe o trabaho, unti-unting matututo ng pagbabasa ng Quran. Ang mahalaga ay patuloy ang pagsisikap. Okay? So, ang kinikilala ng Allah ay hindi lamang ang resulta kundi pati ang pagsisikap. Sinabi ng Propeta sallam, idha amartukum bi amrin fa'atu bihi fa'atu minhu mastata'tum. Muttafaqun alayh. Kapag inutusan ko kayo ng isang bagay, gawin ninyo ito ayon sa inyong makakaya. Okay? Na kung kaya, hindi otomatikong paparusahan ng isang Muslim dahil lamang hindi siya marunong magbasa ng Quran. Ang pananagutan ay nasa sadyang pagpapabaya at pagtalikod sa pag-aaral ng din kahit may kakayahan. Ang pagtatrabaho upang suportahan ng pamilya ay isang dakilang tungkulin at maaaring maging isang ibada. Hindi dapat pabayaan ng pamilya para lamang mag-aral kung sila ay mawalan ng tagapagtaguyod. Ang tamang landas ay ang pagsasabay ng paghanap buhay at patuloy ng pag-aaral ng din ayon sa kakayahan. Naway gawin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kabilang sa mga taong sinabi niya, fattaqullaha mastata'tum. Kaya matakot kayo sa Allah ayon sa inyong makakaya. So, Allahu a'lam bishawab kapatid. Barakallahu fikum. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to share. Syukran.